Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Ayan, so sino po sa inyo dito yung gusto pong matuto kung paano nga ba ang pagtitrade? Ayan, so gamit po natin ang expert option kapag tayo po ay nagtitrade. Okay, so para po sa kaalaman ng lahat, ayan, makikita nyo po yung pinakang date sa huli, 2024 pa po tayo miyembro ng broker na ito, no, sa pagdating po sa forex trading. And kahapon po, ayan, so kitang-kita po natin yung ating withdrawal kahapon. Ayan, oh. Right? So, maaaring baligtad po yung sa inyong screen pero ito po ay July 27, 2026, no? Nag-withdraw po tayo ng 5,813.43. Okay, so titignan natin yung ating GCash para po malaman ninyo na totoo po yung ating sinasabi. And later on mga kaibigan ay ipakikita ko rin po sa inyo at ituturo ko po sa inyo yung kung paano gamitin yung mga indicators. Okay? So ilan po sa mga indicators na ating ginagamit ay yung moving average indicators at yung RSI indicator. Okay? So sa totoo lang mga kaibigan, there are so many indicators na dinevelop po ng mga eksperto pagdating po sa forex trading. Ito po ay dinevelop ng mga kilalang mga traders, no, na nagkatrabaho. Siyempre, yung iba po diyan nagtatrabaho sa mga bangko, mga analyst, no? And yes, mga statisticians at mga data scientists, yung iba diyan. And then yung iba naman ay mga actuarial analyst. So, itong mga indicators na ito guys ay malaki po yung naitutulong nito upang makita natin yung magiging galaw ng market. Okay? Yung magiging galaw ng market. So sa moving average mga kaibigan ay pinag-aaralan ng mga eksperto yung galaw ng forex market, no? Kung kailan ba ito tumataas, kailan ba ito bumababa. Sa moving average, tinatanggal po yung mga noise, tinatanggal po yung mga outliers, tinatanggal po yung mga factor na nakakaapekto sa biglaang pagtaas, biglaang pagbaba po ng market, no? So, dahil dito mga kaibigan, itong mga noise na ito ay tinatanggal po, no? Upang nang sa gayon ay makabuo po, makapag-isip o makapag-predict ang mga analyst ng susunod na magiging outcome, whether tumaas or whether bumaba ang market. So dahil dito mga kaibigan, gamit ang moving average indicators, malalaman natin kailan ba tayo dapat mag-buy, kailan ba tayo dapat mag-sell. Okay? Yun po ay ilan lamang sa mga gabay na ibibigay sa atin ng moving average indicators. At sa totoo lang, kung nais ninyong matutunan itong mga indicators na ito, maraming araw ang kailangan mong ilaan para matuto. Okay? So, siyempre, hindi po basta-basta yung pag-aralan ang forex trading. Kailangan mong malaman ano-ano ba yung mga factors kung bakit ganun na lamang kabilis ang pagtaas at pagbaba ng market. So makikita nyo yan, pataas pababa, di ba? Ang bilis. So paano mo huhulaan yun? Kailangan, kapag nag-buy ka for example, no? Pababa yun, no? Pagbaba. So for example, pinindot mo yung buy, siguraduhin mo lamang na yung market ay pababa. Nang sa gayon ay sasabay ka doon sa pagbulusok ng market. Ngayon, pag nakita mo na pataas na yung market, dapat mapindot mo muna yung sell. Nang sa gayon ay makita mo na sumasabay ka rin. So ganun po ang forex market. Pabilisin mo po, no? Pabilisin mo yung prediction mo at syempre sabayan mo yung galaw po ng market. Okay? Para matutunan po yung mga ganyang mga estratehiya, may mga solution naman. May mga online courses available. So meron pong Udemy, meron pong Coursera, at napakarami pa pong mga online courses available. May bayad po yan. Okay, so sa Udemy, if I were not mistaken, not less than 500 pesos yung bayad, no, sa forex trading.
Pero ilang araw po yun, no? Ilang linggo na dapat mong tapusin yung mga training na yon. May mga quizzes po dyan, syempre. May mga ah, exam na kailangan mong ipasa. Para nang sa gayon, guys, bukod sa natuto ka na ng forex trading, meron ka pang certificate na matatanggap. Okay? Advantage din naman yung pumasok po sa ah, online courses na yan. Okay? Malaki pong tulong yan kasi pwede ka na pong mag-manual trading. Ayan. So, kung ayaw mo naman po, no, at wala ka pong panahon para mag-enroll, no, sa mga online courses na yan, then this video might be for you. Dahil ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-trade gamit po ang mga indicators katulad ng moving average indicator and syempre ng RSI indicators. Ayan. So, hindi mo kailangang alamin lahat at hindi mo kailangang gamitin lahat ang mga indicators na nandito po sa expert options. Napakadami po niyan. Kung hindi ako nagkakamali, hanggang umabot po ng 25 indicators na yan. Kung yung indicators na yan, ilalagay mo lahat doon sa chart mo, aba, information overload ang mangyayari. Because ang dami na nga pong information na makukuha, hindi mo na alam kung paano mo gagamitin ng sabay-sabay, paano mo iintindihin ng sabay-sabay yung mga indicators na yan. Okay? So, kaya ang sinasuggest natin mga kaibigan, one indicator at a time. Kung hindi mo masundan ang moving average indicator, sundan mo lamang ang RSI indicators at iba pang indicators, one at a time. Hindi po pwedeng i-apply lahat kasi kung in-apply mo lahat-lahat ng yan, inilagay mo sa iyong chart, sa bilis po ng galaw ng market, baka sa halip na pumaldo ka, lalo ka pong malugi. Okay? Pagdating naman po sa registration mga kaibigan, nandyan po sa description ng video na ito yung registration link. Tandaan po natin, mahirap pong basta-basta na lamang tayo mag-search sa Google, mag-search sa Play Store, mag-search sa Apple Store. Dahil po sa dami po ng mga developers na gumagawa ng application, kino-clone po nila, kinokopya po nila yung mga legitimate na mga broker. Ayan. So, baka po yung makita ninyo, yung dinownload ninyo, iisipin ninyo, ito po expert option, iniisip ninyo VT Markets, iniisip ninyo Tickmill itong mga to. Pero at the end of the day, ito palang mga broker na ito ay clone lamang at ginaya lamang ng mga scammers, mga developers po na gumagawa ng hindi maganda. Kaya ang sinasabi ko po sa inyo, kung ano po yung nilalaro ko, kung ano pong broker yung ginamit ko para kumita at makapag-withdraw ko kahapon ng 5,800 plus, yun po yung makikita ninyong link sa description ng video na ito. Okay? So, again, kayo pa rin po ang bahala dito, no? Wala po kayong ibibigay sa akin. Hindi po kayo magte-trade sa akin. Hindi po ako ang magte-trade para sa inyo. Ituturo ko lamang po sa inyo kung paano gamitin ang expert option pagdating po sa pagtitrade. At syempre kung paano po intindihin ang moving average indicators. There you go mga kaibigan. So ito po yung expert option na ating ginagamit, but for this purposes, no, gagamit po tayo ng demo, no, gagamit po tayo ng demo account yan para po maituro ko sa inyo kung paano nga ba mag-trade gamit ang expert option. So, syempre, bago dyan, kailangan kong ipakita sa inyo yung ilan sa mga sinasabi kong pruweba. Okay, so kahapon, ayan, so finances, no? Titingnan po natin yung ating history. Okay. Nag-withdraw po tayo dito kahapon. Ayan po, 5,813.43 pesos. And yung account ko po, nag-umpisa po ako June 22, 2024. Yan, nag-deposit po tayo ng 1,200. Okay? So, 2024 pa po tayo miyembro ng expert option. So, okay. So, yan po, no, yung ating mga account. Ano pa ba? Okay, dito po sa expert option, guys, no. Ang ituturo ko po sa inyo is yung ano, guys, kung paano gamitin yung indicators na yan. Okay, so mga hindi pa po nakakaalam, okay,
So, ang pagse-set po ng indicators, punta po tayo dito po sa dulo no, sa kanan. Ayan, pindutin po natin yung protractor. Nasaan na ba yung protractor? Ayan. Nasaan na ba? Hindi ko makita. Ayan, yung protractor. Ayan. So, tingnan po natin. Ito po yung mga indicators, no? Alligator, Osam Oscillator, Bollinger Bands, Fractal, MACD, Moving Average. Yan po yung pipiliin natin, no? So, ang gagawin po natin, pipinutin po natin itong Moving Average. Yan. So, una po, okay lang po yung 14, SMA at kulay dilaw. Tapos, pinutin po natin yung Confirm. And then, after that, pipinutin natin uli yung protractor na yan at hahanapin natin uli yung moving average. So, naka-confirm na tayo. Gawin naman natin itong 50. Okay? Gawin natin itong 50. Okay? So, syempre yung kulay, baguhin po natin yan. Gawin po nating pula. Okay? And then, i-confirm po natin. So, pansinin po ninyo, hindi ko na pinipindot yung confirm dahil meron na pong moving average dito sa aking screen. Ayan po, nakikita po ninyo yung nasa gitna, yung kulay dilaw at pula. Merong intersection sa gitna, okay? So, yan po yung moving average. Yung nasa baba naman po na kulay pula na merong 70% at 30% na nakalagay doon sa kulay green na linya, ang tawag po dyan ay RSI indicators. Nandyan din po yon sa listahan ng mga indicators. Ayan. So, ito po yung relative price strength measure. Okay. So, but for this purposes, ang ituturo ko muna sa inyo ay kung paano gamitin ang moving average indicators. Okay. So, ang gagawin natin, ilalapit lamang natin, guys. No? Ayan. Ilalapit natin yung ating ayan. Yung guhit po na pahalang, yan po yung bahagdan. Ibig sabihin dyan po matatapos yung trading. Okay? So, ganito yan. Tignan natin yung pula at dilaw na linya. Kapag nagharap po yan, kapag nagsalubong po yan, tignan natin yung direction nila. Kung pababa yan, pindutin po natin ang sell. Kagaya po yan, pababa siya. Yan, nagsalubong na siya, pero nakikita natin pababa yung linya. Okay? So, pipindutin natin ang sell. Okay? Tignan natin guys kung kikita tayo dito. Okay? Ayan. So, nakita natin guys, nakita niyo yung aking pera, lumaki po. Dahil nakita natin na nung magsalubong po yung kulay dilaw na linya at kulay pulang linya, yung direction po nila pareho ay pababa. So, ngayon guys, kung huhulaan natin uli ngayon yan, kung magte-trade uli tayo ngayon yan, ano sa tingin ninyo yung magiging outcome? Ayan. So, nakakatakot po yan. Medyo nasa kalagitnaan na po, naghiwalay na po yung dalawang linya, so medyo mahirap po yung i-predict. Anytime ay bigla po yung tataas, anytime po yan biglang tataas. So kapag tumaas po yan biglaan, baka lalo tayong masunog. Okay, pero isa pa, titignan natin uli, magsasalubong na uli yan, no? So sa ngayon guys, medyo mahirap yan i-predict, okay? Dahil hindi natin ma-determine yung kanya. Kumbaga, malayo po yung dalawang linya. Ano, yung pula at dilaw, malayo po. So, medyo yung sakop po ng galaw ng market mataas. Okay? So, gagawin nating 5,000 yung ating itataya. Titignan natin kung mauubos ka agad. Okay? So, ganyan po guys ang ano dito, no? Kung masumpungan mo talaga yung tamang galaw ng market, malaki po talaga ang kikitain natin dito. Okay? Malaki po talaga. Kaya nga po nakapag-withdraw ako kasi isang tayaan lamang po yun. No? Sa capital ko na 1,000 yata yun o 1,000 plus, biglang naging 5,000. Okay? Dahil po yan doon sa ating nasumpungan natin yung galaw po ng market. Okay, so ngayon po napapansin niyo nasa gitna, nakakatakot pong i-predict kung taas. So, yan, titingnan natin guys, no? Susubukan nga natin. Pinutin ko yung buy, titingnan ko kung mananalo tayo. Titingnan natin kung pataas siya. Tingnan mo, mahirap yan eh. Oh, tingnan nyo, talo. Kasi nga po, nasa gitna. Natalo na tayo, nagbigay uli si expert option ng trial fund. Oh, di ba? So, yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kapag nasa gitna po yung linya at magkalayo po yung kulay dilaw at kulay pulang linya, mahirap pong i-predict ang market. Okay?
Kaya ang pinakamaganda pong way para ma-predict natin yung market, kapag nagsalubong na po yung pula at yung dilaw, tignan natin kung pababa yun o kaya pataas. Kung pataas po yun, pipindutin natin ang buy. Kung pababa yun, pindutin natin ang sell. Okay, another, napapalpak tayo, titignan natin. Subukan natin pindutin naman ang buy uli o sell na nga. Yan, bababa yung market. Titignan natin kung pababa yung market. Okay, so panalo tayo ngayon. 'Di ba? Kasi nakita natin na pababa po yung dalawang linya. Kahit magkalayo, pero pababa yung dalawang linya. So, medyo okay siya. Tingnan natin kung bababa pa ba yan o tataas. Pindutin naman natin. Pero sa tingin ko tumataas, no? So, pindutin nga natin yung buy naman. Titingnan natin kung pataas yung market. Bumaba pa rin po siya. Kasi pababa pa rin po yung dalawang linya. Okay? So, yun po, no? Yan, sa tingin ninyo, kayo po ang humusga. Tingnan po ninyo, pataas po ba o pababa yung market? Okay, pinindot ko po yung pababa, yung sell. Talo ulit tayo. Hindi, add even lang pala. Kasi 5,522. Okay, so tingnan natin. Pababa siya pareho. Tingnan nga natin yung buy, yung sell. Pinutin nga natin yung sell. Pababa kaya? Hindi ba? Mali. Another 10,000 demo. So, yun guys, no, yung proseso po ng moving average indicators. Hintayin po natin na magsalubong yung dalawang linya, yung pula at yung dilaw. Okay? Kapag nagsalubong na po, tignan natin yung direksyon ng dalawa. Kung yung direksyon ba ng dalawa ay ano ba tawag dito? Yung direction ba nila ay pababa? Okay? Pag pababa po, pindutin natin yung sell. Kapag pataas, pindutin natin yung buy. Okay? So, yun lang and good morning again. Sa mga gusto pong mag-trade gamit ang expert option, pumunta po kayo sa description ng video na ito. Andoon po yung link. Okay?